Genesis chapter 16, okay? Thank you. Verse 13. Ito po sabi mga kapatid, ano? Genesis chapter 16, verse 13. And she called the name of the Lord that speak unto her, Thou, God, seest me. For she said, Have I also here looked after him that seeth me? Okay. Wherefore the well was called Lahai Roy. Behold, it is between Kadesh and Bered. So yung word dyan na, no, na makita natin dyan mga kapatid, Thou God seest me. So yung Diyos, nakikita ho tayo. So God sees us. Okay? Yan po yan. So makita natin kung pwedeng i-flash ano ho. So ang ating pong ano is all about articles of faith. So or statement of faith. Okay? Para mabasa natin. Wala? Ay, natay pa. Okay. We believe that there is only one. Okay, one. And only one living and true God. So meron lang isa. Okay, we have only one true God. Okay? An infinite, intelligent spirit, the maker and supreme ruler of heaven and earth. So meron lang isa. Supreme ruler, ibig sabihin, gumawa ng langit at ng lupa. Okay? Inexpressibly glorious in holiness and worthy of all possible honor. Yung Diyos po natin, worthy of all possible honor. So lahat po ng karangalan, Diyos po yan. Okay? Diyos po mga kapatid. Kaya ang Diyos natin, lahat po ng mga kapagpupuri, lahat ng ating tawag doon, ninanais, dapat nakasentro yan sa Diyos. Okay? Ano pa? Not only that our God is worthy of all possible honor, confidence, and love. Kaya dapat mahalin natin ang ating Diyos. Kasi utos din ng Diyos yan na mahal natin siya. That in unity of the Godhead, there are three persons. So merong three persons. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Equal in every divine perfection. So, ibig sabihin, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, equal po yan. And executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. So yung Panginoon natin, okay, pag sinabi pong equal in every divine perfection, yung God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, ito po ay equal po yan. Pari-pareha po yan. Okay? And executing distinct but harmonious offices in the great work of redemption. Yung tatay, nagplano para kaligtasan ng tao. Yung anak naman, yun yung namatay para sa atin. Ang Holy Spirit, siya yung nagsilyo sa atin. Okay? Yan. Ngayon, meron pong four main names of God. Pwede na yan? May ano mo? Hindi rin? Okay. So, meron pong apat na pangalan ng Diyos po natin. Una po is Elohim. Yung Elohim po, mga kapatid, yan po ay ginamit po sa Biblia 2,570 times. Okay? At yun ay, it refers to God's power and might. It refers to God's power and might. In Genesis chapter 1, verse 1. Okay, pakibasa mo, ikaw nang basa. Genesis 1:1. Kaya mo na basahin yan. Okay, so in the beginning, God created the heaven and the earth. Yun po yan, ano ho. So yun po yung word na Elohim. That is used 2,500 times, na yun ay nagpapatungkol sa kapangyarihan ng Diyos at lakas ng Diyos. Okay po. Then pangalawa,
na four major names ng Diyos is El. Itong El Maboded, there are four compound names ng word na El. Yung una is Elroy, pangalawa is Elyon, pangatlo is El Shaddai, at yung pang-apat ay El Olam. So dito tayo sa Elroy. Okay. Elroy, yun po yung ibig sabihin ng Elroy is the one, the strong one who sees. The strong one who sees. Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakikita ho tayo. Okay? Genesis 16 verse 13. Nabasa na natin kanina yan. Another one is El Elyon. Genesis 14, 18 to 22. Franklin, pakibasa mo. Genesis 14, 18 to 22. Oo. Yan. So the possessor of heaven and earth, the strongest, strong one. So ang Diyos natin ay yun po ay napaka pangyarihan sa lahat. Okay? Yan. Another one is El Shaddai. El Shaddai. Ito po ay ginamit ang El Shaddai 48 times in the Old Testament. Ginamit yan sa Old Testament 48 times. The Hebrew word shad is used often to designate the bosom of a nursing mother. Okay? Yun po yung tinatawag na El Shaddai. Yan ay mabasa natin sa Genesis chapter 17, verse number 1. Genesis 17, verse number 1. Okay. Sahin natin, Genesis chapter 15. Verse 1. Ang sabi po, and when Abraham was 90 years old, 90 years old and 9, so 99 years old, the Lord appeared unto Abraham and said unto him, I am the Almighty God, walk before me and be thou perfect. Okay? Lumakad ka sa akin at maging perfecto. Okay? So ito po ay pag sinabi nating El Shaddai, which is breasted one, ang Diyos po ang mag-care po sa atin. Kaya nung si Abraham ay 99 years old na, sabi ng Diyos, lumakad ka, Abraham ha. So ibig sabihin, Abraham, ako po ang bahalang mag-provide ng pangangailangan mo. Okay? Yan po yan. Another one is El Olam. El Olam in Isaiah chapter 40. Pag sinabi natin El Olam, yun po ay everlasting God. Okay? Everlasting God. So yung word na El ay makita natin is a compound name ng Diyos. Merong apat po yan. El Roy, El Elyon, El Shaddai, El Olam. Sa pangatlong pangalan ng Panginoon is Adonai. Third name ng Panginoon natin, Adonai. Sige, ate. Pag sinabi po nating Adonai, it means Master, Lord. Okay? Adonai is Master or Lord. The Hebrew Old Testament name Adonai and its Greek New Testament counterpart Kurios describe the relationship between the master and the slave. God owns all His children. So lahat ng anak ng Diyos pagmamayari po ng ating Diyos. Okay? So lahat po tayo ay pagmamayari ng ating Diyos. Okay, yan naman ang mabasa natin sa Genesis chapter 24, verse 1 to 12. Okay, Genesis 24, verses 1 to 12. Hindi na natin basahin yan. Next na pangalan ng Panginoon natin is Jehovah. Okay, Jehovah.
Jehovah. Jehovah, ang ibig sabihin nito, it means the self-existent one. So God is self-existent. Ibig sabihin, walang nag-create sa Diyos. Diyos ay kusang lumabas dahil siya po ay self-existent. Tayo po, hindi po tayo self-existent kasi created tayo ng Diyos. Okay? Yon. This is the most common name of God, occurring 6,823 times sa Biblia. Okay? The name Jehovah in Exodus 6 verse 3, the Hebrew word tetragrammaton. Okay, ang ibig sabihin tetragrammaton, the four-letter expression, yun na po yung pumasok dyan na Yahweh. Okay? Y-H-W-H. Yun po yun, Yahweh. Because the sacredness of the name, the Jewish reader could not even pronounce. Hindi nila ma-pronounce yung Yahweh. Kaya ganoon lang po yan. Substituting the word Adonai in its place when read it. So hindi nila mabanggit-banggit yung Yahweh, kaya pinalitan nila yan ng Adonai. Okay? Yung po yan mga kapatid. Adonai. Sige. Kaya sa kabanalan ng pangalan ng Panginoon, sa halip na banggitin nila yung Yahweh, hindi nila mabanggit-banggit yon, pinalitan nila ng Adonai. Ganun po ang ating Panginoon. Napakapangyarihan po sa lahat. Okay? Ngayon po, sa buong mundo, wala na sa liso natin sa buong mundo, ang dami pong paniniwala ng Diyos. Yung bunso ko na anak, nung isang gabi, tinanong ako, alam niyo tanong ng anak ko nung isang gabi? Sabi niya, Dad, that Christianity is true. Sipin mo yan? Tinanong niya sa akin, are you sure that Christianity is true? John, iba't ibang relihiyon sa mundo. Ang pinakamalaki is Christianity. Tayo, Christian group. Pangalawa is Islam. Yung mga Hinduism, Buddhism, pang-apat, Shamanism, and the rest, Ang tanong ng anak ko, Dad, are you sure that Christianity is true? Ang sagot ko sa kanya, Buddhism was founded by Buddha. Okay? Si Buddha, but Buddha didn't rose up from the grave. Hindi naman bumangon muli sa mga patay. Pero marami mga Buddhist sa buong mundo, sinasamba si Buddha. Okay? Sabi ko, sa Islam naman, si Muhammad, hindi naman siya namatay para sa mga follower niya. Namatay siya, nilibing siya, hindi naman siya nabuhay muli. Patay pa rin. Okay? So, ibig sabihin, wala na. Hinduism, doon sa India, napakarami yan. Ang Diyos ng Hinduism, umaabot sila ng yung Diyos-Diyosan nila, 3 million, more than 3 million. Pero yung founder nila, hindi naman namatay, pero hindi nabuhay muli. Okay? Sa Kristyanismo, si Kristo, namatay. Pero after 3 days, nabuhay muli. So, ibig sabihin, through God. Yun po yung God of our Bible. Yun po yung sinasamba po natin, mga kapatid. Amen? Yan po yan. Okay. Hanggang yan na po muna tayo. Magpahinga muna tayo saglit, mga 5 minutes before we start. At tayo po ay manalangin. Tumayo po tayo po manalangin. Sama sa misto. Amen. Kaya manalangin sa mga po ng Princess, okay. Ang mga sa langit, sa mga Panginoon, sa aming pagkanalan. Sa aming bigayan,